Magandang araw po sa inyo, Sir Eric. Matagal na rin akong nakikinig sa inyo. Kaya gusto ko lang din po sanang magbasa ng kwento sa inyong channel. Ako nga po pala si Marco. Ibabahagi ko lang po sa inyo itong naging karanasan ng kaibigan ng aking ama. Natawagin na lamang nating Joaquin. Simula noong mga bata pa lamang daw sina tatay, marami ng mga taong nagsasabing mala-artista raw ang anak ni Mang Isko na si Joaquin. Inihahambing pa nga nila madalas si tatay kay Joaquin. Subalit, kadalasan ay pumapangalawa lang daw ang aking ama. Aminado naman siya roon, kaya hindi na raw nasasaktan doon si tatay. Dagdag pa niya ay hindi naman daw nababawasan ang pagkakaibigan nila dahil doon. Sa katunayan nga ay natutuwa pa nga raw si tatay, lalo na kapag may nakakapansin sa kanyang matalik na kaibigan. Noong magsimula na silang mag-aral, madalas na magkasama silang dalawa. Dahil nasa bayan pa ang kanilang paaralan, malimit ay nilalakad lang nilang dalawa ang pagpunta doon. Hindi pa raw kasi uso ang sasakyan sa kanila noon, at maging ang kalsada nila ay ginawa lamang para maging daanan ng mga kalabaw at mga kangga. Isang araw noon, sa pagkakatanda ni tatay, ay nasa ika-5 baitang na sila ni Joaquin. Kagaya ng kanilang nakasanayan, madaling araw pa lamang ay umalis na sila at nagsisimulang maglakad patungo sa kabayanan. Hindi naman sila nakakaramdam ng takot dahil sanay na sila sa ganoong gawain. Isa pa, kahit pa noong mga nasa una hanggang 4 na baitang pa lang sila, ay 2 lang silang naglalakad patungo sa paaralan. Sa kabutihang palad naman, wala pa naman silang naranasang kakaiba at nakakatakot noong araw na yon. Bago pa man mag-alas 5 ng umaga, ay nakaalis na sila sa kanilang bahay at nagsisimulang maglakad. Medyo maliwanag na ang silangan noon, kaya hindi sila nabahala. Habang naglalakad, naging panayang pagkwekwentuhan ni tatay at Joaquin patungkol sa mga bagay. Subalit, nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkwekwentuhan nang pareho silang natahimik. Nagmatsyag sila sa paligid dahil may narinig silang kaluskos at boses sa loob ng gubat kung saan sila dadaan. Pareho silang napatanong sa kanilang sarili kung ano ang ingay na yon. Dahil yun ang unang beses nilang maranasan ng ganoong bagay, parehong nakaramdam ng kilabot sina tatay at Joaquin. Saglit silang tumigil para maipagpatuloy ang kanilang pagmamatsyag. At makaraan ng ilang sandali, may naaninag silang isang matanda na naglalakad. Sinipat nila ng maigi kung ano ang dala nito. At nang mapagtanto nilang sako pala yun, kahit paano ay nakampante sila. Inisip noon ni tatay na baka mga produktong nilalako ng matanda ang laman nun. Kaya niyaya niya si Joaquin na magpatuloy sa kanilang paglalakad. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang biglang umiba ng daanan ng matanda. Sa pagkakataong yun ay papasalubong ito sa kanilang dalawa, kaya pareho silang nag-alangan. Subalit noong makita ng matanda sina tatay ay agad itong napangiti. Sinadya pa niyang bilisan ang kanyang paglalakad hanggang sa magkaharap na sila ni tatay. Agad namang napatitig ang matanda kay Joaquin at sinabi nito na napakagwapo raw ni Joaquin. Sinabi pa niya na ganoon din daw sana kagwapo ang kanyang apo kung nabubuhay lamang ito. Magtatanong pa sana si tatay patungkol sa apo ng matanda, subalit nagpaalam na itong aalis. Sinabi pa niyang iuuwi pa nito ang sakong dala niya, kaya kailangan niyang magmadali. Noong mga panahong yun,
ay nagpasya na rin ng matanda na hatakin na lang ang sako para hindi siya mahirapan sa pagbubuhat nun. Napatango na lang sina Tatay at Joaquin noon, saka sinimulan na rin ang kanilang paglalakad. Nakailang hakbang na sila noong mapaisip si Tatay kung bakit may dugo ang sakong dala ng matanda. Napalingon pa siya subalit hindi na niya nakita ang naturang matanda. Sinubukan pa niya ang magpalinga-linga sa paligid, subalit hindi na niya nakita ang matandang lalaki. Kinilabutan siya noon dahil sa isipin kung paano naging mabilis ang paggalaw ng matanda. Gayong ilang hakbang lamang ang kanilang ginawa bago niya ito nilingon. Tinanong noon ni Tatay si Joaquin kung napansin ba niya ang sako ng matanda. Pero agad namang umiling si Joaquin. Sinabi niya kay Tatay na wala siyang napansin doon dahil iniiwas niya ang kanyang paningin sa matanda at maging sa dala nitong sako. Napatango na lang si Tatay at minabuti na rin nilang dalawa na magpatuloy ng kanilang paglalakad. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang biglang magreklamo si Joaquin na sobrang sakit daw ng kanyang tiyan. Ayon sa kanya ay parang pinipilipit ang kanyang mga lamang loob. Kaya niyaya na lang siya ni Tatay na umuwi na lang muna. Agad ding napailing si Joaquin at sinabi niya na marahil daw ay nabati siya ng matandang yon. Napaisip naman si Tatay sa sinabing yun ni Joaquin at biglang sumagi sa kanyang isipan na aswang ang matanda. Sinabi na rin ni Tatay na malakas ang kanyang kutob na aswang ang matandang kanilang nakasalubong. Natahimik naman noon si Joaquin at sinabing sana ay hindi totoo ang naiisip ni Tatay dahil baka balikan siya nito. Nasa ganoong sitwasyon sila nang biglaang sumakit ng sobra ang tiyan ni Joaquin. Dahil dito ay saglit siyang nagpaalam kay Tatay na magbabawas daw muna siya. Wala namang nagawa noon ang aking ama kung hindi ang tumango na lang sa kanyang kaibigan at hintayin ito. Makaraan ng ilang minuto, nagulat na lamang si Tatay nang makarinig siya ng malakas na pagsigaw ng kanyang kaibigan. Nagtaka naman si Tatay kung ano ang nangyari kay Joaquin. Sisigaw pa sana siya para tanungin ito pero nakita niya ang kanyang kaibigan na tumatakbo na at papalapit sa kanya. Pagkarating ni Joaquin sa harapan ng aking ama, hindi pa man nagtatanong si Tatay kung ano ang nangyari. Pero nagkwento na si Joaquin. May mabalahibong tao akong nakita at nagbabaga ang kanyang mga mata. Nagmamadaling dumaan sa bahagi kung saan ako nagbawas. Mabuti nga ang hindi niya ako napansin dahil sa kanyang pagmamadali. Nanginginig na kwento ni Joaquin. Nakumbinsi naman si Tatay na aswang ang nakita ng kanyang kaibigan. Marahil daw ay nagmamadali yun sa pag-alis dahil malapit nang sumikat ang araw. Dahil sa takot nilang dalawa, nagmadali na silang maglakad patungo sa bayan. Na hindi na nila nilingon pa ang kanilang dinaanan sa takot na baka naroon pa ang aswang. Pagkarating nila sa bayan ay parang nabunutan sila ng tinik sa kanilang lalamunan. Kahit na masyado pang maaga noon ay minabuti nilang dalawa na dumiretso na lamang sa kanilang paaralan. Inisip kasi nila na kapag naroroon na sila sa kanilang paaralan ay hindi na sila masusundan pa ng aswang na yon. Dahil wala pa nga ang kanilang mga kaklase at guro, nagpasya na lang silang dalawa na pag-usapan ng matandang kanilang nakasalubong. Inisip pa nilang pareho na aswang nga ang matandang yon at baka nagkataon lamang na may binibiktima roon ng matanda. At nang makita nila ito, ay tapos na siya sa kung anumang kanyang ginawa. Bunsod ng kanilang takot,
Napagkasunduan na rin nilang wag nang pupunta sa kanilang paaralan nang masyadong maaga. Naisip din kasi nila na malalagay lang ulit sila sa peligro kapag nagkataon. Natapos naman ang araw nilang yun at nang uwian na nila ay hindi na sila nag-aksaya pa ng kanilang oras. Agad-agad silang naglakad pa uwi dahil alam nilang aabutan sila ng dilim sa kanilang daanan. Natakot na rin kasi sila na baka kung ano pa ang makasagupa nila sa daanan. Noong naglalakad na si tatay at si Joaquin, minabuti nilang wag munang pagtuunan ng pansin ang naging karanasan nila. Sa kabutihang palad naman, kahit na nag-aagaw na ang liwanag at dilim noong sila ay nakauwi, hindi na nila nakasalubong pa ang naturang matanda. Pagkarating ni tatay sa kanilang bahay, ay agad niyang kinwento kina lolo at lola ang nangyari. Pareho namang napamura ang kanyang mga magulang at sinabi pa ng kanyang ama na malamang ay aswang nga talaga ang kanilang nakasagupa. Dahil doon, napagpasyahan ni lolo na gumawa ng siga sa labas ng kanilang bahay. Nang sa gayon ay hindi masundan ng aswang ang aking ama. Sa kabilang banda noon, pagka-uwi ni Joaquin sa kanilang bahay, agad daw siyang nilagnat. Sobrang taas ng kanyang temperatura, kaya ganoon na lang ang pag-aalala ng kanyang mga magulang. Sinabi naman nito sa kanyang ama't ina ang patungkol sa matandang kanilang nakasalubong. Kaya maging ang mga ito ay naghinala na baka aswang nga talaga ang kanilang nakasagupa. Sa kadahilan ng ito, nagpasya silang dalhin si Joaquin sa isang albularyo. Kahit na gabi na yun ay umalis silang tatlo. Pinagsombrero na lang nila si Joaquin nang sa gayon daw ay hindi ito mabati ng aswang kung sakaling may nakaabang nga sa kanila. Habang naglalakad noon, pakiramdam daw ni Joaquin na may mga matang nakamasid sa kanya. Parang may nagmamatsyag daw sa kanilang tatlo, kaya sinabi niya yun sa kanyang mga magulang. Nabahala naman ang ina ni Joaquin, kaya sinabi nito na kailangan nilang bilisan ang kanilang paglalakad. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang may malaking ibon na dumaan sa kanilang ibabaw. Agad naman silang napayuko at sa kabutihang palad ay hindi sila nito nadagit. Napamura na noon ang ama ni Joaquin na si Mang Isko at nagbanta na kapag may mangyaring masama sa kanilang anak ay tutugisin nito ang aswang. Pagkatapos niyang sumigaw nun, kahit paano ay naging kalmado na ang paligid. Minabuti na lang nilang bilisan ang kanilang paglalakad nang sa gayon ay makarating kaagad sila sa bahay ng albularyo. Pagkarating nila roon, maswerte sila dahil hindi pa ito natutulog. Agad nilang sinabi kung ano ang problema nito at nang sabihin nila ang pagkakaroon ng lagnat ni Joaquin, minabuti na lamang ng albularyo na tawasin ito. Pagkaraan ng ilang minuto, ganoon na lang ang kanilang gulat nang malaman nila kung ano ang resulta ng tawas. Ayon kasi sa albularyo ay balak na kunin ng aswang si Joaquin dahil sa pagiging gwapo daw nito. Napailing naman noon ang ama ni Joaquin at pabiro pang nagwika na baka bakla ang aswang, kaya niya nais makuha si Joaquin. Subalit noong magsimulang magwika ang albularyo patungkol sa posibleng mangyari kay Joaquin, ay natahimik din ang ama nito. Labis naman ang pag-aalala ng ina ni Joaquin, lalo pa at alam nilang mahinang bata lamang si Joaquin at madalas pang nagkakasakit. Matapos ang paggamot kay Joaquin, sinabi ng albularyo na panandalian daw ni hindi maaamoy ng aswang si Joaquin. Mas maigi pa raw kung magbabantay sila tuwing gabi, lalo pa at malapit na ang kabilugan ng buwan. Binigyan pa ng albularyo ang ama ni Joaquin ng buntot pagi na siyang magiging panlaban nila sa aswang.
Nagpasalamat naman sila at ng mga panahong yun ay nagpasya ng umuwi. Pinayuhan pa noon ng albularyo si Joaquin na mas maigi kung magpahinga na muna ito dahil baka lumala pa ang kanyang sakit. Napatango naman noon si Joaquin at sinabi na hindi na muna siya papasok ng kahit sa loob lamang ng 3 araw. Noong pauwi na sila noon, inihanda na lamang ni Mang Isko ang kanyang buntot ng pagi. Alam niyang kahit na nagamot na ang kanyang anak ay panigurado na susubukan pa rin silang harangan at takutin ng aswang. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang may kung ano silang narinig. Noong una ay mahinang paghuni lang yun ng tiktik. Subalit nang lumaon ay napansin nilang parang nakasunod pala yun sa kanila. Dahil dito, nagbanta na si Mang Isko na kapag may haharang sa kanila ay papatayin niya ito. Subalit kahit na ganoon ay hindi pa rin tumitigil ang paghuni ng tiktik sa kanilang naririnig. Sinundan pa talaga sila nun hanggang sa kanilang pag-uwi sa kanilang bahay. Saktong pagkapasok nilang 3 ay may kung anong lumapag sa kanilang bubungan. Napamura ng malakas noon ang ama ni Joaquin at halos hindi siya makapaniwala na kahit na nagamot na ang kanyang anak ay sinusubaybayan pa rin sila ng aswang. "Hintayin mo ko dyan sa labas at magtutuos tayong dalawa. Anak ko pa talaga ang napagdiskitahan mo, ha?" Pasigaw na sabi ni Mang Isko. Pagkatapos niyang magwika nun, nagmadali siyang maglakad patungo sa pintuan. Bago pa man siya tuluyang makalabas, sinabihan ni Mang Isko ang kanyang asawa na isara ng mabuti ang mga bintana dahil baka pasukin sila ng aswang. Pagkalabas naman noon ng ama ni Joaquin, hinagilap niya ang aswang sa paligid ng kanilang bakuran. Subalit kahit na inakyat na niya ang bubong, ay hindi na niya yun nakita pa. Sa labis na inis niya ay napasigaw siya at hinamon ng aswang sa isang labanan. Nasa ganoong sitwasyon siya nang makarinig si Mang Isko ng paggingaw ng pusa sa silong ng kanilang bahay. Wala silang alagang pusa, kaya nagkaroon siya ng kutob na marahil ay yun ang aswang na kanyang hinahanap. Sa kadahilanang ito, nagmadali siyang bumaba sa bubong habang walang humpay pa rin ang kanyang pagmumura. Saktong pagkababa niya ay hindi na rin siya nag-aksaya pa ng oras. Sinilip niya kaagad ang silong ng kanilang bahay at ganoon na lang ang kanyang gulat nang makita niya ang isang pusa na halos kasing laki na ng kanyang hita. Alam ni Mang Isko na hindi yun isang pangkaraniwang pusa, lalo na nang makita niyang nagbabaga ang mga mata nito. Agad siyang napamura at mabilis na pumasok sa silong. Yun nga lang, saktong pagkapasok niya ay mabilis namang tumakbo palabas ang pusa. Habang tumatakas ang pusang yun ay ngumingiyaw pa yun na parang nanunuya kay Mang Isko. Dahil dito, sinubukan siyang habulin ni Mang Isko. Ngunit sa kasamaang palad ay naging mabilis ang pagtakas nun. Nawala na lamang ang naturang pusa sa karimlan, kaya hindi na siya hinabol pa ni Mang Isko. Bumalik na lamang ito sa loob ng kanilang bahay at sinabi kina Joaquin kung ano ang nangyari. Natakot naman ang ina ni Joaquin dahil alam nilang napaka-agresibo ng naturang aswang. Subalit kahit na ganoon ay ipinangako nila kay Joaquin na hindi nila ito pababayaan. Noong gabing yun, hinayaan nila si Joaquin na magpahinga muna. Samantala, sina Mang Isko at ang kanyang asawa ay nagbantay sa kanilang buong paligid. Natakot kasi sila na baka pasukin sila ng aswang kapag nahihimbing sila sa pagtulog at magigising na lang sila na wala na si Joaquin sa kanilang tabi. Sa kabutihang palad naman, hanggang sa mag-umaga ay wala ng aswang ang muling bumalik sa kanilang bahay
Sinubukan pang tignan ni Mang Isko ang silong ng kanilang tirahan, pero wala silang nakitang kahit na anong bakas na naiwan doon. Noong malaman naman ni tatay na hindi pumasok si Joaquin, ay hindi na rin lang ito pumasok. Minabuti niyang puntahan ito sa kanilang bahay at alamin kung ano ang nangyari. Dahil dito ay ikinuwento ni Joaquin sa kanya ang sinabi ng albularyo at maging ang karanasan nila sa aswang ng gabing yun. Napailing na lamang si tatay noon dahil alam niyang natatakot din ang kanyang kaibigan. Sinabi na lamang ni Tatay Joaquin na magpahinga na lang muna at pagdating ng bukas ay papasok siya para ipagbigay alam sa kanilang guro ang nangyari. Nagpasalamat na lang si Joaquin noon kay tatay at noon din ay nagpaalam ang aking ama na umuwi na muna sa kanilang bahay. Nasa kalagitnaan na ng kanyang paglalakad si tatay noong mapansin niya ang isang matandang lalaki na naglalakad at parang pabalik-balik lamang. Napansin din ng aking ama na ilang beses itong napasulyap sa bahay ni Joaquin, kaya nagtaka siya. Dahil dito nagpasya na siyang maglakad na rin patungo sa direksyon ng naturang matanda. Subalit nang makita ng matandang yon si tatay na papalapit sa kanya, agad din itong naglakad paalis. Natigilan si tatay at agad na nakaramdam ng kilabot nang malaman niyang ang matandang kanyang nakita roon ay ang matanda rin na kanilang nakasalubong noong madaling araw noong papunta sila sa paaralan. Kinilabutan noon si tatay dahil inisip niyang baka maging siya ay pagdiskitahan ng aswang. Bunsod nito, minabuti na lamang niyang umuwi sa kanilang bahay. Ni hindi na siya napalingon sa bahagi kung saan siya nakita ang matanda. Sa takot na baka bumalik yun at nakatitig pala sa kanya. Sa kabutihang palad naman, nakauwi naman si tatay nang hindi niya sinundan ng nasabing matanda. Inilihim na lang niya kina lolo at lola ang nangyari. Pero hindi niya napigilan ang kanyang sarili na sabihin ang patungkol sa pagkakaroon ng lagnat ni Joaquin. Ayon pa noon kay lolo, baka daw talaga nais ng aswang na mabiktima si Joaquin. Kaya naghahanap ito ng paraan para makalapit sa kaibigan ni tatay. Kinabukasan nga noon, maagang umalis si tatay para makapunta sa paaralan. Sinadya niyang medyo maliwanag na ang paligid bago umalis. Nang sa gayon ay wala siyang makakasalamuhang aswang sa daanan. Pagkarating naman niya sa kanilang paaralan, sinabi niya sa kanilang guro ang nangyari kay Joaquin. Dahil naniniwala naman sa aswang ang kanilang guro, labis din itong nag-alala sa kaibigan ni tatay. Nagsuhestyon na ito na kung maaari ay magpahatid na lang sila sa mga mas nakakatanda, nang sa gayon ay hindi sila mapahamak. Napatango na lang din si tatay noon at sinabing pakikiusapan nila ang kanilang mga magulang para mayroong maghahatid sa kanila. Dahil sa banta ng aswang noon, pinauwi ng kanyang guro si tatay ng mas maaga. Nabahala rin kasi ang kanilang guro na baka pati siya ay mabiktima ng aswang at baka mas malala pa ang mangyayari sa kanya. Pagka-uwi ni tatay sa kanilang bahay, agad nang sinabi kina lolo ang suhestyon ng kanyang guro. Napaisip din noon si lolo at ayon pa sa kanya, posible nilang mahuli ang aswang na nagkakaroon ng interes sa anak ni Mang Isko. Noon din, pumunta sina lolo at tatay kina Mang Isko. Ninais kasi nilang kausapin ito nang sa gayon ay matuldukan na rin ang kung anong ginagawa ng aswang na yon. Noon din sinabi ni tatay na nakita niya ang matandang lalaki na nakasalubong nila. Ganoon na lang din ang galit ni Mang Isko at napag-alaman nila na ilang gabi na raw na dinadalaw ng aswang si Joaquin. Dahil sa nangyari, nagkasundo na sina lolo at Mang Isko na magbabantay sila sa paligid
Ayon pa sa kanila, kailangan nilang mahuli kaagad ang aswang dahil baka marami pa siyang mabibiktima kung sakali. Kinagabihan nga noon, nagpasya na sina lolo at tatay na bumalik kina Joaquin. Ninais talaga nilang tuldukan ng kung ano mang ginagawa ng aswang na yon. Lalo pa at ayon kay Mang Isko, noong muli nilang patignan si Joaquin ay may kung anong ginagawang ritual ang aswang para makuha ang katawan nito. Napag-alaman kasi nila na ninais ng aswang na pasanibin sa katawan ni Joaquin ang kaluluwa ng apo nitong namatay. Dahil mga bata pa noon sina tatay at Joaquin, nanatili na muna sila sa loob ng bahay kasama ang ina ni Joaquin. Samantala, sina Mang Isko naman at lolo ang nanatili sa labas ng bahay para magbantay sa paligid. Dahil may pasok pa sila kinabukasan, maaga silang nagpahinga. Subalit sa hindi malamang rason ni tatay ay hindi raw siya makatulog. Pakiramdam niya ay namamahay siya, kaya ilang beses din siyang napabangon at nagmatsyag sa paligid. Sa kabilang banda naman, himbing na sa pagtulog si Joaquin at ang kanyang ina. Naanimoy may nainom silang pampatulog dahil himbing na nga sa pagtulog ang kanyang kaibigan. Nagpasya si tatay na magdahan-dahan na lang sa tuwing siya ay bumabangon. Nakatatlong bangon na si tatay noon at dungaw sa bintana nang makaramdam siya ng kakaibang pagkaalinsangan ng panahon. Pakiramdam din ni tatay ay parang magiging irritable siya dahil doon. Kaya minabuti niyang pumirmi na lang muna sa tapat ng bintana. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagdungaw nang may kung anong napansin siyang mahinang ingay sa bubong. Inakala ni tatay na pusa lamang yun, kaya hinayaan na lamang niya. Walang ano-ano, biglaan siyang napalingon kay Joaquin. Narinig kasi ng aking ama na napaungol ito at tila nananaginip. Ilang segundo niya ring pinagmasdan ng kaibigan niya hanggang sa mapansin ni tatay na tila lumulubog ang bahagi ng bubungan na siyang katapat ng hinihigaan ni Joaquin. Inisip pa ni tatay na noong una ay baka ganoon talaga ang atip ng bahay ni Joaquin. Subalit nang mapansin niya na parang may kung anong gumagalaw sa ibabaw, minabuti niyang lapitan yun. Pagkalapit ni tatay sa kanyang kaibigan ay agad siyang napatingala sa bubungan. Ganoon na lang ang kanyang gulat nang may makita siyang siwang doon at may nakasilip mula doon. Ayon pa kay tatay, nagbabaga ang mata ng nilalang na naroroon at parang minamatyagan niya ang mga tao sa loob ng bahay ni Joaquin. Dahil sa kanyang nakita, hindi na nagdalawang isip pa si tatay na sumigaw para ipagbigay alam kina Mang Isko at lolo na mayroong aswang sa ibabaw ng bubungan. Subalit ganoon na lang ang kanyang gulat nang mapansin niyang nanunuyo ang kanyang lalamunan. Ilang beses pang sinubukan ng aking ama ang mapasigaw, pero kahit na anong gawin niya ay walang boses na lumalabas sa kanyang bunganga. Dahil dito nagpasya na siyang lumapit sa may bintana at sumenya siya kina lolo na mayroong aswang sa ibabaw ng bubong. Nakita naman siya kaagad ni lolo at sa kabutihang palad ay nauunawaan kaagad nila ang kung anumang nais niyang sabihin. Dahil dito nagmadali sina Mang Isko at lolo para umakyat sa bubungan. Ngunit sakto ring nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pag-akyat nang may narinig si tatay na ingay at parang may kung anong lumundag mula sa ibabaw ng bubong. Noong mga sandaling yon ay agad siyang nagkaroon ng tinig. Nagtaka naman siya at agad na napaisip na marahil ay kagagawan ng aswang ang pagkawala ng kanyang boses. Dahil nga bumalik na ang kanyang tinig, nagpasya na si tatay na sumigaw at sabihin kina lolo na nakatakas na ang aswang. Sinubukan pa nilang habulin yun,
Subalit hindi siya nagtagumpay na maabutan yon. Makalipas pa ang ilang sandali, nagising din si Joaquin at ang ina nito. Nagtaka pa sila kung ano ang nangyari, kaya sinabi na lamang ni tatay sa kanila na may aswang sa kanilang bubungan. At yun din marahil ang rason kung bakit naging tulog mantika silang dalawa. Sinabi rin ni tatay na nawalan siya ng boses noong naroon ang aswang, kaya alam niyang kagagawan din yun ng aswang. Nang mga panahong yun, pumasok sina Lolo at Mang Isko sa bahay ni Joaquin. Inusisa nila ang bubungan na mayroong siwang at napaisip si Mang Isko. Gayong noong gabi lamang daw nagkaroon ng siwang ang kanilang bubong. Naisip pa niyang baka kahit na hindi pa ganoong kalalim ang gabi, ay naroroon na talaga ang aswang at nagmamatsyag sa buong bahay nila. Pinatulog na lamang nila ulit kami dahil nga may pasok pa kami kinabukasan. Dahil doon, minabuti na rin nila Lolo na magbantay sa paligid. Nagpabalik-balik sila sa loob at labas ng bahay para masiguro na wala ng aswang doon. Sa kabutihang palad, hanggang sa tuluyang magmadaling araw ay hindi na nakabalik ang aswang na yon. Bago pa man mag-alas 5 ng madaling araw, ay umuwi na sina Lolo at tatay. Sumama na rin noon sa kanila si Joaquin na dala ang kanyang pambihis na uniforme. Magaling na rin kasi noon si Joaquin, kaya kaya na nitong pumasok sa kanilang paaralan. Si Lolo na muna ang nangakong maghahatid kina tatay at Joaquin. Nang sa gayon daw ay makakapagpahinga na muna si Mang Isko. Noong matapos na nga sina tatay sa paggayak, ay agad silang umalis ni Joaquin. Kasama nila noon si Lolo, kaya hindi sila nakakaramdam ng kung anumang takot. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang may maaninag silang naglakad sa hindi kalayuan. Sinabi naman yun kaagad ni tatay kay Lolo. Subalit nang subukan nilang ilawan yun nang dala nilang di bateryang flashlight, ay biglaan daw na nawala ang naturang tao. Nagkaroon sila ng kutob na marahil ay aswang yun na pauwi na sa kanyang bahay. Ninaisa ng sundan yun ni Lolo, subalit dahil kasama niya sina tatay, nagpasya na lang din siyang ihatid na ang mga ito sa bayan, nang sa gayon ay makarating sila ng ligtas sa kanilang paaralan. Noong mga sumunod pang mga gabi ay doon ulit natulog sina tatay kina Joaquin. Nakiusap din kasi si Mang Isko kay Lolo, dahil malakas daw ang kutob nito na babalik pa ang naturang aswang. Naawa naman sina Lolo at tatay kay Joaquin, kaya pinaunlakan nila ang pakiusap ni Mang Isko. Kasama naman noon ni Lola ang dalawa pang kapatid ni tatay, kaya hindi ito natatakot. Bago pa man pumatak ang alas 8, ay naroroon na sina tatay kina Joaquin. Sina Lolo at Mang Isko ay nasa labas lang noon at nakatambay habang nag-iinuman ng tuba. Samantalang sina tatay at Joaquin noon ay abala sa kanilang paggawa ng takdang aralin. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang ginagawa nang biglaang sumakit ng sobra ang tiyan ni Joaquin. Dahil dito ay saglit siyang nagpaalam para pumunta sa banyo. Dahil nasa labas naman ng kanilang bahay ang kanilang banyo, ay naroroon lang din sa labas sina Lolo at Mang Isko. Hindi naman noon nabahala si tatay na may masamang mangyayari kay Joaquin. Subalit ganoon na lang ang kanyang pagtataka, dahil lumipas na noon ng 1 oras ay hindi pa rin bumabalik si Joaquin. Kinutuban na ng hindi maganda sina tatay at ang ina ni Joaquin, kaya nagmadali silang lumabas para ipagbigay alam kina Lolo at Mang Isko na nawawala nga si Joaquin. Sinabi naman ni tatay na tumungo sa banyo si Joaquin, kaya tinignan nila ito. Napamura na lamang noon si Mang Isko nang mapagtanto nilang wala doon si Joaquin. Hinagilap nila sa loob at labas ng bakuran ang kaibigan ni tatay.
Subalit kahit saan man sila maghanap ay hindi nila ito mahanap. Dahil doon, nagpasya na silang humingi ng tulong sa iba nilang kanayon. Marami naman ang sumama sa kanila at may isa pang kanayon nila ang nagsabi na subukan nilang puntahan ang bahay sa dulo ng kanilang baryo. Mag-isa lamang daw na nakatirik doon ang naturang tirahan at may mga kwento na raw na nagsisimulang kumalat na ang matandang nakatira sa naturang bahay ay isang aswang. Sa kadahilan ng yun, nagpasya na sina Lolo at Mang Isko na tunguhin ang pinakadulong bahagi ng kanilang baryo. Kasama nila noon ang iba pa nilang mga kanayon, kaya hindi sila nakaramdam ng anumang takot. Ang tanging nasa isipan lamang nila noong mga panahong yun ay ang mahanap si Joaquin. Malakas kasi ang kanilang hinala na kinuha ito ng aswang, base na rin sa minsang sinabi sa kanila ng albularyo. Habang naglalakad sila noon patungo sa bahay ng matandang pinaghihinalaang aswang, panayang naging pagtawag nila kay Joaquin. Umasa si Mang Isko na maririnig sila ni Joaquin at magagawa nito ang makatugon sa kanilang pagtawag. Makalipas ang mahigit 15 minutong paglalakad, ay natanaw na nila ang pinakadulong bahagi ng kanilang baryo. May nag-iisang bahay ngang nakatirik doon, pero parang wala namang tao. Nagwika naman kaagad ang isa sa mga kanayon ni na Lolo na huwag silang magpapalinlang sa aswang. Dahil malakas na rin ang kutob ni Mang Isko na kinuha ng aswang si Joaquin. Ito na mismo ang naunang maglakad. Habang naglalakad sila ay sigaw sila ng sigaw sa pangalan ni Joaquin. At nagbabanta na rin sila sa aswang na papatayin ito kung ito mismo ang kumuha kay Joaquin. Pagkarating nila sa tapat ng bahay ng matanda, ay ilang beses silang tumawag dito. Pero labis ang kanilang pagtataka dahil kahit isang beses ay walang sumagot sa kanila. May nakasinding lampara naman doon, kaya malakas ang kanilang kutob na naroroon lang din ang matanda. Noong lumaon, dahil wala talagang sumagot sa kanila, nagpasya na sina Lolo at Mang Isko na sirain ang pinto ng nasabing bahay. Nang magawa na nilang sirain ang pinto ng bahay na yon, ay agad na sumalubong sa kanila ang nakasusulasok na amoy ng loob ng bahay na yon. Ayon daw kay Lolo, parang nabubulok na laman yun na hinaluan ng langsa ng dugo ng tao. Pumasok na rin doon ang iba naming mga kanayon at tumulong na rin sila sa paghalughog ng nasabing bahay. Ilang sandali pa, napamura na lamang si Mang Isko nang makita niya roon ang isang tsinelas ni Joaquin. Alam niyang sa anak niya yun dahil may mga marka ang kanilang tsinelas. Sa kadahilanang ito ay naging kumbinsido si Mang Isko na kinuha nga ng aswang ang kanyang anak. At ang aswang na yun ay ang matandang nakatira doon. Iisang bagay lang ang kanilang naging problema noon. Yun ay hindi nila alam kung nasaan ang matanda at kung saan nito dinala si Joaquin. Dahil dito nagmadali silang lumabas para hagilapin ang kaibigan ni tatay. Hinanap nila si Joaquin sa bandang likuran, subalit hindi pa rin nila ito nakita. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paghahanap nang makarinig sila ng pagsigaw mula sa loob ng gubat. Agad nilang nalaman na tinig yun ni Joaquin, kaya nagkaroon ng kutob si Mang Isko na dinala sa loob ng gubat si Joaquin. Hindi man nila alam kung ano talaga ang pakay ng aswang sa kanya, pero iisang bagay lang ang kanilang nasisigurado. Yun ay nasa panganib si Joaquin, at kapag mahuhuli lang sila ng kahit ilang minuto, ay posibleng hindi na nila ito maabutan ng buhay. Sa kadahilanang yun, nagmadali na sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa labas ng gubat. Dahil hindi naman ganoon kalawak ang gubat na yon, alam nilang hindi sila mahihirapan sa paghahanap kay Joaquin. Para mas madali nilang mahanap ang anak ni Mang Isko, naghiwa-hiwalay silang lahat
Samantalang si Lolo raw at si Mang Isko ay magkasamang sinusuyod ang buong gubat na yon. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang makarinig ulit sila ng sigaw ng isang bata. Sa kadahilan ng yun, nagkaroon sila ng hinuha kung saan ito matatagpuan. Nagmadali silang tumungo sa bahagi kung saan nanggagaling ang pagsigaw at ganoon na lang daw ang galit ni Mang Isko nang makita niya ang kanyang anak na nakagapos habang nakahiga sa malapad na bato. Mabilis nilang nilapitan ito para kalagan. Nang magawa naman ni Mang Isko at Lolo na kalagan si Joaquin, ay napayakap kaagad ito sa kanyang ama at napahagulgol. Kinuha ako ng aswang dahil nais niyang sumapi raw sa akin ang kaluluwa ng kanyang apo. Gusto daw kasi niya akong maging apo dahil gwapo daw po ako, sabi nito. Napamura ulit si Mang Isko. Dahil doon ay nagtanong kay Joaquin kung nasaan na ang aswang. Kahit na medyo wala pa sa kanyang sarili, hindi na nag-agam-agam pa si Joaquin. Sinabi niya kaagad kay Mang Isko kung saan nagtungo ang aswang na dumukot sa kanya. Noong mga panahong yun, napasigaw na sina Lolo sa iba nilang kasamahan. At makalipas lamang ang ilang sandali, ay lumapit na sa kanila ang mga kanayon nila. Nang naroon na ang halos lahat ng kanilang kababaryo, sinabi ni Mang Isko na hahagalapin nila ang aswang sa bahagi kung saan, ayon kay Joaquin, ay pinuntahan ng aswang. Dahil sa nangyari kay Joaquin, minabuti na muna ni Mang Isko na ihatid ang kanyang anak sa kanilang bahay. Si Lolo naman daw ay nagpaiwan kasama ng kanilang mga kanayon para hanapin at tugisin ang matandang aswang. Hinanap nila sa bahagi kung saan itinuro ni Joaquin. Subalit kahit saan mang dako nila yun hagilapin ay hindi nila yun nakita. Susuko na raw sana sila Lolo nang sa hindi nila inaasahan ay may narinig silang igik ng baboy sa hindi kalayuan. Alam daw nila na hindi pangkaraniwan na magkaroon ng baboy sa loob ng gubat na yon. Halos lahat daw kasi ng mga nagbababoy sa kanilang lugar ay nakakulong ang mga alaga at kung hindi man ay nakatali ng mabuti. Agad silang naghinala na hindi nga karaniwang baboy ang kanilang nakakasagupa. Dahil doon, nagpasya sina Lolo na tuntunin ang pinanggalingan ng ingay na yon. Ganoon na lang din noon ang kanilang gulat nang may makita silang sobrang itim na baboy na naglalakad palayo sa kanilang kinaroroonan. Dahil doon, ay agad daw na naghinala si Lolo. Sinigawan pa nila ang nasabing baboy at halos mapaatras sila sa takot nang makitang nagbabaga ang mga mata nun. Lahat sila ay nagsigawan na noon dahil alam nilang yun ang aswang na kanilang hinahanap. Noon din ay mabilis nilang hinabol ang nasabing baboy hanggang sa makarating na sila sa ilog. Noong mga sandaling yun, nagmadali raw ang baboy na lumusong sa tubig. At dahil malalim daw ang ilog na yun, hindi na nagawa pa ni na Lolo na sundan ang nasabing baboy. Dahil doon nagpasya na lang silang balikan ang bahay ng nasabing matanda. Malakas kasi ang kanilang kutob na babalik sa bahay niya ang matandang aswang. At kapag naroroon na sila, ay tiyak ni na Lolo na hindi na makakatakas ang naturang aswang. Lahat nga sila ay umalis na lamang sa gubat na yon. Napagpasyahan nilang hintayin ng matanda na makabalik na sa kanyang bahay. Alam ni na Lolo na bago pa man tuluyang mag-umaga, ay uuwi yun nang sa gayon ay hindi siya mapaghahalataan. Habang naglalakad sila palabas sa gubat na yon, ay nakarinig sila ng pagaspas ng pakpak sa kanilang ibabaw. Ilang beses namang tiningala yun ni Lolo, pero wala naman siyang nakikita. Dahil dito, inisip nilang baka yun na ang kanilang tinutugis
at kailangan nilang bilisan ang kanilang paglalakad. Halos tumakbo na nga noon sina Lolo para lang makarating kaagad sa bahay ng matanda. Subalit nang makarating sila roon ay wala na namang tao. Naisip nilang baka nakaalis na ang naturang aswang. Pero upang makasiguro ay nagtago na muna sila at nag-abang sa kanilang paligid. Makaraan pa ang ilang sandali ay may nakita silang isang malaking ibon na lumapag sa bandang likuran ng bahay ng naturang matanda. Inisip nila na baka roon dadaan yun sa kusina. Subalit nagulat sina Lolo nang may makita silang malaking baboy na naglalakad patungo sa tapat ng nasabing bahay. Kasunod nun, sa isang pagkisap ng kanilang mga mata, ay nakita nila kung paano nagpalit ng anyo ang nasabing malaking baboy. Mula sa pagiging hayop ay unti-unti siyang naging isang matandang nakahubot-hubad. Agad na nalaman ni na Lolo ang totoo at naisip nilang tama ang sinabi ni Joaquin. Sa kadahilan ng yun, nagmadali silang lumapit sa nasabing matanda habang sumisigaw. Nagulat naman ang matandang aswang at ninais sana nito ang makapasok sa kanyang bahay. Napatakip na rin kasi siya sa kanyang pribadong bahagi ng katawan at animoy nahihiya. Subalit bago pa man siya tuluyang makaalis sa kanyang kinatatayuan, ay napamura na si Lolo. Kinumpronta nito ang matanda patungkol sa pagdukot nito kay Joaquin. Ngunit nang walang maisagot ang matanda at parang wala ito sa sarili, agad na hinugot ni Lolo ang kanyang itak. Nakita yun ng matanda at sa isang pagkisap ni Lolo noon ay mabilis siya nitong sinugod. Napasigaw na lang ang iba nilang kabaryo at nang mismong sandaling yun ay walang pagdadalawang isip na tinaga ni Lolo ang matanda. Tinamaan yun sa muka at naging rason yun para matigilan siya. Noong una ay inakala ni Lolo na talagang hindi na susugod pa ang aswang. Pero nagulat siya noong mabilis siyang lundagan nito. Dahil doon, muli itong tinaga ni Lolo at nasugatan yun sa kanyang lalamunan. Tuluyang natigilan ng aswang at napasapo na lang sa kanyang liig na nooy bumubulwak ng dugo. Muli pa sana siyang tatagain ni Lolo ngunit napatitig sa kanya ang matanda at parang nagmamakaawa. Sa kadahilan ng yun, natigilan na rin si Lolo at hinayaan ang aswang sa kung anumang gagawin niya. Ilang sandali pa, nagmadaling pumasok sa kanyang bahay ang matanda. Animoy naghahabol lang yun ng kanyang nalalabing oras, kaya napatitig na lang doon si Lolo. Nakita pa niyang napakaraming dugo ang nagkalat sa lupa, kaya naisip pa ni Lolo na hindi na magtatagal ang nasabing aswang. Noong mga panahong yun, napasigaw na ang mga tao at ang bawat isa sa kanila ay nagnanais na sunugin ang bahay ng aswang at maging ang matandang aswang na pumasok dito. Pipigilan pa sana sila ni Lolo pero naging huli na ang lahat. Tinapunan ng apoy ng mga kanayon niya ang bahay na yon. At dahil gawa lang yun sa mga materyales na madaling masunog, ay mabilis na kumalat ang apoy. Narinig pa nila ang pagsisigaw ng matandang aswang, pero hinayaan na lamang nila yon hanggang sa tuluyan ng natupok ang bahay nito at maging yun din mismo. Nang masiguro nilang naging abo na rin ang aswang, nagpasya na sina Lolo na umuwi. Dumiretso siya sa bahay ni Namang Isko at sinabi sa kanila kung ano ang nangyari. Hanggang sa mga panahong yun, ay parang wala pa rin sa kanyang sarili si Joaquin. Halos hindi mawala-wala sa kanyang isipan ng kanyang naging karanasan. Sa kadahilan ng yun, ilang araw din siyang hindi nakapasok sa kanilang paaralan. Sa kabutihang palad naman,
Kahit paano ay kampante na rin sila na wala ng aswang ang magkaka-interes sa kanya. Napapatawa na lamang sina tatay noon kapag naaalala nila ang pangyayaring yun. Kung saan dahil sa pagiging gwapo ng kanyang kaibigan na anak ni Mang Isko, nagawa itong pag-interesan ng aswang para sana pasapiin ang kaluluwa ng apo nun sa katawan ni Joaquin. Mabuti na nga lang at naging alerto na rin sina Lolo at Mang Isko. Dahil kung nahuli lang sila ng ilang oras, ay baka hindi na nila naabutan pang buhay si Joaquin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Eric. Sana po